So mga kadonatics, alam naman natin kung anong nangyari kay Nora Aunor, right? And condolences sa kanyang pamilyang naiwan. However your colors are, or which side are you taking, lahat naman tayo nagluluksa dahil sa kanyang pagpanaw. Nalungkot tayo. Pero mga kadonatics, mukhang ginamit ng palasyo ang pagpanaw ni Nora Aunor. Bakit ko nasabi yan? Well, kagabi lamang, napag-usapan nila Maharlika at ng isang vlogger towards the end of the live streaming. Thankful sa kanila kasi napag-usapan nila before nag-end yung live streaming. Kasi hindi lahat ang nakakaalam nito na ganito pala ang nangyari talaga. Well, anong nangyari? Binayaran ni BBM ang funeral expenses ni Nora Aunor. Anong issue doon? Well, mga kadonatics, this is his own money according to the report. Well, mga kadonatics, magkano ang naibigay? Tansya ko nasa 1 billion or more. What? Yes, nasa 1 billion or more mga kadonatics. Si Nora Aunor ay isang national artist. It means lahat ng benepisyo, almost everything mga kadonatics, sa health, sa annual stipend, cash, pabahay, siguro meron, binigay pag isa kang national artist. At sino nagdeklara nito? Si Tatay Digong. Ngayon, napag-alaman natin na isa palang malaking supporter itong si Nora Aunor ni Tatay Digong. Kaya maraming mga DDS na supporters na nagluluksa din sa nangyari. Ngayon, ginamit ito ng palasyo. Ang tanong dito mga kadonatics, bakit namigay pa si BBM ng nasa 1 billion pesos? Di ba sabot na to ng government kasi isa yan sa kanyang mga benefits? Before we continue mga kadonatics, basahin muna natin yung mga beneficiaries ng isang national artist. At ito, nasa Philippine government website. Philippine government or government website, okay? Philippine Information Agency. Okay, Nora Aunor. Tangible benefits. This is it. When an artist receives this honor while still living, as Nora Aunor did in 2022, she received a comprehensive package of benefits designed to honor their contributions and support their continued artistic journey. These are the benefits. Okay. Number 1, a gold-plated medallion specially crafted by the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Number 2, a one-time cash award of 200,000. Okay, bigayan sa kanya. One time lang yan, makukuha. 3, eto na, medical and hospitalization benefits of up to 750,000 annually. Annually, mga kadonatics, it means makakatanggap siya ng 750,000 taon-taon. Grabe, ganun pala ang beneficiaries ng national artist, no? So, kung pera lang ang pag-uusapan mga kadonatics, wala silang problema. At marami siyang mga ampon na tinuturing niyang mga anak ngayon na mga artista din. And for me mga kadonatics, as far as I'm concerned, financial concern is not a problem here. What do you think? Next, a monthly lifetime stipend of 50,000. Lifetime insurance coverage from GSIS or a private insurance company. Lifetime insurance coverage. Insurance. A state funeral when they passed away, as we witnessed with Nora Aunor. Lahat yan cover mga kadonatics. Walang problema. Kahit wala siyang anak, walang problema talaga. Pero bakit ito? Palace confirms Marcos. Marcos talaga ha? Specifically talaga sa kanyang pangalan. Marcos shouldered Nora Aunor's hospital bills. I don't think need pa ni Nora Aunor yung payment ng hospital bills sa amount na kanyang natanggap sa beneficiaries ng binigay ng government sa kanya. Eto, si Christopher Min na ang nagsabi mga kadonatics, panoorin natin. Plus po ang binayaran ng ating Pangulo at ito po ay malaki kaya lang minus sa ganito, minus na ganyan, ibawas ang pagiging senior citizen. Ang naiwan po 800,000 pesos. So, nung minusan na yung binigay, so ang naiwan 800,000 pesos. Kaya sinabi ko kanina, mga nasa 1 billion talaga na nabigay, di ba? Grabe! Ang sinabi ng palasyo, shoulder ni Marcos talaga. It means pera niya. Magkano lang sahod ng palasyo, ng presidente? No way. 1 billion talaga yan, mga kadonatics. Kaya magtataka ka na lang. Di ba?
Continue. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsagot sa hospital bills. Bongbong Marcos. Okay, di ba? Instead na ang PCSO, well, sinabi na ni Christopher Min na si Marcos talaga, di ba? Pangulo. Hindi talaga sinabi na government. Maraming salamat sa ating government. Binayaran ang hospital bill ni Nora Honor. Ibinahagi ng veteran columnist na si Christopher Min na si Bongbong Marcos Jr. o BBM ang nagbayad sa buong hospital bill ni Nora Honor. Ayon kay Christopher Min, naitanong niya ang tungkol sa hospital bill ni Nora sa singer at former Vice Governor ng Camarines Sur na si Imelda Papi na kasalukuyang isa rin sa direktor ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office. Nilinaw ni Christopher Min sa kanyang programa na Christopher Minute na si BBM ang nagbayad ng bill ni Nora at hindi ang PCSO. Si BBM talaga. May video pa tayong panonoorin na magpapalawig talaga ng ating kaisipan sa nangyari ngayon. So it's confirmed na galing talaga sa kanya. Kasi ang address doon, BBM naman Pangulo. Hindi naman naka-address na sa government, ng bumayad sa hospital bill, di ba? See? Eto, panoorin natin itong live stream ni Bojack TV or sa Marlica at yung isang vlogger kung saan ibinunyag nila ang totoo talagang pangyayari. Let's go. Oh. Di ba may lumalabas ngayon na bagong anggulo na nilalabas ni Nanay Christie? Alam mo si Nanay Christie, gusto ko yan sa mga chismis niya May nilabas siya na kesyo, nag-usap daw sila ni Imelda Papin na sinagot daw ni Bangag yung pambayad ni Nora Honor sa hospital bill na 800,000. Tapos may lumalabas naman ng anggulo, tama ba mga showbiz, mga palangga ko dito, si Coco Martin. So gusto kong bigyan ng DN. Alam niyo mga palangga, sige pagpalagay mo na sinabi ni Bangag na bigyan ng 800,000 o bayaran ng 800,000 pesos yung bill ni Nora Honor, the late Nora Honor. Hindi naman pera ni Bangag yun. Pera para ng bayan yun. Ninakaw nila yun. Pero alam nyo ba, sa kaalaman ng lahat, ang isang national artist ay yung kanyang hospitalization kasama po sa benepisyo. Yun. Meron pong benepisyo para sa hospitalization ang mga national artists. Merong burial benefits yan, may estate funeral yan, may pension yan, kasama po yan. Meron pong batas. Bakit yung pagkakaloob na personal, pal na lang po iyon. Ayun na nga. Kasi si binibining Nora Honor, pasintabi na lamang po at respeto sa kanyang pangalan. Isa po siyang bayani. National artist po yan at ito po ay tinakda ng batas at iginawad ni Pangulong Duterte. Correct. Ito pong pagkakaloob ng Order of National Artists ay tinanggihan po nung Pangulong noong 2014. Kung sino man yun, yung tumanggi sa paggagawad sa kanya, nagbayad na sa kanya mga kasalanan. Artist. Pero ang nagkaloob nito sa kanya ay si Pangulong Duterte. Ngayon, yung chismis na pinalulutang para siguro masabi na matulungin si Bangag, correct. Bongbong Marcos o si Bangag, hindi na dapat niya ginagawa yun sapagkat ang isang national artist ayon sa batas ay pagkakalooban ng hospitalization na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 750,000 pesos. Okay, tama. Yun po yung batas na nandoon sa pagkakalikha ng para sa national artist. Maaring tumaas pa nga yan. Kaya kung 800,000 sa panahon ngayon, baka po kahit 1 milyon kaya pong sagutin ng gobyerno. Pati national artist po yan. Funeral tsaka insurance, meron talagang benefit. Meron. Okay, tamo. Pa-drama na naman nila na si Bangag nagbigay ng 800,000
Kita niyo mga kababayan, kaya napakaganda yung ganitong klaseng talakayan na natututo tayo sa isa't isa. 'Di ba? Kaya thank you for that, JM. So, kaya nga as a national artist, may mga benepisyo siya. Pero bakit ngayon ang palabas nila ngayon na si Bangag ay nagbigay ng 800,000? Kaya tama yung aking feeling na whether binigay mo yan, galing yan sa pera ng bayan. Dapat lang na maibigay kay Superstar. O, kita mo? At dapat ipagkaloob nila sa ating sa ating bayani yung nararapat na benepisyo, nararapat na atensyon, nararapat na pagpugay at paggalang para sa isang katulad ng yumaong Nora Honor na nagkaloob ng karangalan, pambihirang karangalan na pinagkaloob sa sambayan ng Pilipinas. Yes. So may mga burial benefits, insurance, kung ano-ano pa, 'di ba? So 800, sabi ni Palangga ni Marley kaya 800K na galing din naman sa atin. Yun na nga sinabi ko mga Palangga, galing sa atin or yung press release ni Bangag na pera niya, wala siyang pera. Never siya nagtrabaho sa buong buhay niya. Nagnakaw sila sa pera ng bayan. So kahit anong mo ginagamit si Nora Honor. 'Di ba? Ginagamit si Santo Papa, lahat na lang. Gamitin niya kaya yung sarili niya. Gurgurin. 'Di ba? Pero kumbaga sa hindi nila mahihigitan kailanman yung pagkakaloob, yung ginawang paggagawad ni Pangulong Duterte na pagkakaloob ng Order of National Artist kay Nora Honor. Ang may mga, alam mo, nung bago pa siya ilibing, nung hinuhukay pa lang yung puntod niya, ako'y sumaglit doon sa libingan ng mga bayani. Kaya nakita ko, magkatabi sila. Kinausap mo si Senyora. Okay, sabi ko, oy. Kuha ka ako ng JM, sabi mo, yung anak mo, gumagawa ng katarantaduhan. Alam mo, babalik uli ako doon. Kausapin mo, baka bubangon. Oo, at talaga kakausapin ko uli yung tatay niya. At sasabihan ko, oy, wag mong papayagang makapagdaya yung anak mo, ha? At wag sabihan mo rin yung manugang mo. Sasabihan ko yung tatay nila doon. Yeah. Sabihan mo yung manugang mo. Yeah, pakisampal yung manugang, multuhin sila sa tanas. Anyway, sa ating mga nanonood ngayon, please paki-echo nyo yan, mga Palangga, yung pinag-uusapan namin patungkol. Yes, got it. Anyway, mga kadonatics, sa tingin ko lang aside sa 20 kilos na bigas na sa Visayas, eto na naman, di ba? Kasi alam naman nila na kulelat na talaga sila. At itong pumanaw na si Nora Honor ay isang malaking supporter ni Tatay Digong. May magandang prayers pa nga siya at wishes kay Tatay Digong nung kinidnap siya patungo sa The Hague. Ngayon, kumuha ng simpatiya na naman itong palasyo, itong si BBM, sa mga DDS supporters, kay alam na nila, kulelat na talaga sila. But we are too wise na mga kadonatics. Never na tayong mabubudol again. Kaya hanggang dito lang mga kadonatics. Maraming salamat sa inyo. And please don't forget to subscribe.